Good morning, blessed Monday. Today is July 27. Nasa morning walk or walking while talking naman po tayo. Yung nakaraan ang pinag-usapan natin, the divinity of the Lord Jesus Christ. He is omnipotent, omnipresent, at omniscient. At nasa Bible po lahat yun. Very accurate yung mga word of God na nabasa natin. Now this morning, we will talk about yung parang normal na nangyayari ngayon, yung tattoo. Sobrang ang daming may tattoo na ngayon. Matanda, bata, teenager, professional ang dating, o nandyan lang siya sa katambay-tambay. Wala ka nang pagpipilian kung sino ang may tattoo o wala. Ibig sabihin, yung isang tao na inaakala mo na hindi magtatato, may tattoo pala. At itong pag-usapan natin, ano ba ang tattoo in historical point of view? At ano ba ang tattoo based sa sinasabi ng Panginoon? Puntahan muna po natin sa historical point of view. Kung i-google po natin sa Wikipedia, nakalagay doon, tattoo is for the reason of identification. Ibig sabihin, kung anong grupo sila, nakalagay doon, nakatatak doon. There are markings katawan na nagpapakilala na ito kami, itong grupo na ito. Ngayon, nung ako ay teenager, actually bata pa ako, nung hindi naman teenager pa, elementary days, sa Manila po kasi ako pinanganak. Doon ako lumaki hanggang 12 years old. Ayan. Ngayon po, yung pong mga malapit sa amin na mga, kung tawagin ng iba ay hoodlum, ang tatak nila BCJ, Batang City Jail. Meron talaga nakalagay yun, BCJ 32. Tapos may mga ano-ano pang mga tato. Sabi nila, sa bilangguan daw, yung mga taong may tattoo doon, nilalaro lang daw yun, pinaglalaruan. Pag maraming tattoo, pinaglalaruan kasi pinagpapraktisan ba? Pero kung sino daw yung walang tattoo doon, o ang tattoo isa lang, yun daw pinakamatapang doon, o mayor. Isa yun, pagkikilanlan ng identification ng isang grupo. Secondly, kaya sabi ng Bible na do not put mark on your body. Sinabi yan ni God sa pag-combining na natin historical point of view and in the Bible. Sabi doon in Leviticus 19:28, do not put mark and tattoo to your body. Bakit? Kasi nung panahon po na yon, yan po ay sign ng paganism or ng practices na ayaw ni God. Alam mo yun? Spiritual meaning ang dahilan, isang dahilan. Na membro sila ng Diyos-Diyosa na ganito or ni Satanas mismo. Kaya ayaw ni God na ang mga Jew o yung mga Hebrew that time ay magtatato. Ayaw ni God yun. Kaya nga sabi niya, Leviticus 19:28, do not put mark on your body or any tattoo. Ngayon, in New Testament naman, in 1 Corinthians 6:19, ang sabi ni Paul, honor God in your body because your body is not your own. It was bought by a price. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating katawan, sabi ni Paul, dahil ang katawan natin, hindi atin ito, binili ito ng Panginoon. Binili niya yan. Lahat ng tao binili niya, kaya lang yung mga tao ayaw kilalanin si Jesus bilang bumili ng ating kasalanan, ayaw tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Kaya hindi nila matanggap ang kaligtasan, walang pagbabago ng buhay. Ngayon, sa Brazil, si Leandro, nakalimutan ko yung surname niya, meron siyang, yung katawan niya, 95% ng katawan niya may tattoo. Matagal na panahon yun. Pero dumating ang time na kilala niya si Lord Jesus Christ. And when he began to surrender to the Lord Jesus Christ, isa sa una niyang ginawa, pinabura niya yung mga tattoo niya. Pwede niyo i-google.
Brazil most tattoo man. Lalabas yung pangalan niya. Pinabura niya. And now, he live as a testimony of God's love. Balikan natin yung sa Bible. Ayaw ni God ng may tattoo. Ano man yung mga mark na yan, ayaw niya. Kasi nga, it is a sign that you belong to somebody. And if you belong to somebody, not the Lord Jesus Christ, malaking problema yun. Kaya ayaw ni God ng may tattoo sa katawan ng tao. Ayaw na ayaw niya. And I make this video kasi maraming tao hindi alam ang Word of God. Nakikita nila maraming may tattoo, parang art lang. Parang yung bang tipong na-pervert yung meaning. Parang naging nangyayari ngayon, tattoo is an art printed on a body. No. Tattoo is not an art that should print on our body. Hindi dapat ganun. Kasi ayaw ni God eh. Ayaw ni God. Si God mismo may ayaw. Okay, kahit gusto ko, o gusto mo, pero ayaw ni God, sino bang masusunod? Kaya lang, there are people na sinasabi nila, this is my life, wala kayong pakialam sa akin kung anong gusto ko. Eh yun nga eh, kaya napapahamak ang tao. Dahil may mga bagay na akala natin tama, sa huli pala, mali. So we must obey God. We must obey God. Now, I'm telling this, hindi para magmalinis o sabihin, I am a righteous than you. No. Ito'y paalaala ng Panginoon. Kasi wala namang taong perpekto, pero dapat lahat ng tao tinanggap ang perpektong kaligtasan galing sa Panginoong Hesus. Yun ang difference nun. No one is perfect, but we should accept the Lord Jesus Christ, the perfect redemption, the perfect Lamb of God, the perfect God who became man to save us. So again, ayaw ni God nang may tattoo tayo. Why? Kaya nga pinag-usapan natin, tattoo is an identification kung kanino ka. Ang problema nga niyan minsan, nagpapatattoo pa yung mga tao ng mukhang demonyo, mukhang ganito, ganyan. Ayaw ni God ng ganun eh. Kaya pinagbawal niya yan kasi it is your identification. Eh, bulaklak naman ang meron ako eh. Pero yung pa din yun eh. Sabi ni God, huwag ka maglalagay ng tattoo. Huwag ka maglalagay ng tattoo. Ngayon, may tattoo na ako, pabubura ko pa ba to? Kung kaya ng pera mo. Pero kung hindi, it's up to you. Huwag mo na lang padamihin. Okay? Pero yung iba, ang ginagawa nga nila, pinabubura nila. Ngayon, halimbawa, music ministry ka ni God. May tattoo ka sa kamay, may tattoo ka sa ganito. Pag kumanta ka, kitang-kita yun eh. Oh. Sasabihin natin, sa Old Testament naman sinabi yun eh. Sa New Testament sinabi niya rin. Honor God in your body. And the proper way of honoring God is not the way we want to. The proper way to honor God is to obey God. Sabi nga ng Bible obedience is better than sacrifice. So ibig sabihin, don't tell me, don't tell anyone na yung tattoo mo is a sign of worship. Mali. Ayaw nga ni God niyan eh. Again, what's the proper way of worship? Obedience kay God. So yung nakasimpleng utos niya na huwag magpatato, when you obey that, it is a one way of worshiping our God. So, praise God. Hopefully, magamit ng Panginoon itong paalaala na ito na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya na may tattoo ka. At kung pag-usapan pa natin, hindi ka kaagad makapag-donate ng blood sa loob ng 1 taon kapag ikaw ay may tattoo. At meron pang pag-aaral na yung tattoo, parang bumabaw siya sa cell mismo natin na there is something na nangyayari. Kaya ayaw ni God. Kaya pag ang isang bagay ayaw ni God, hindi lang spiritual yon, physical, meron din yung bad effect. Kaya might as well, obey na lang natin si God. Huwag yung sarili natin. Yung iba naman nagpapatato kasi maraming nakikita, may tattoo sila. That's not the way na dapat natin gawin. Again, sabi ni God in Leviticus 19:28, huwag tayong magpapatato. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, honor God in your body. And tattoo
is disobeying God. How can you honor God sa isang bagay na ayaw niya? And the best way to honor, to worship God, is to obey. So kung nagbabala ka magpatato, huwag na ituloy. Kung may tattoo ka at nakita mong tattoo mo ay merong meaning na ayaw ni God, burahin mo talaga yan. Burahin mo talaga yan. Hindi natin kailangan yan. Unang-una, si God na mismo nagsabi, huwag kang magpapatato. Leviticus 19:28, uulitin ko ulit, and 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Again, the proper way to honor God is by obedience. Obeying God sa mga ayaw niya na gagawin natin. Una na, yung huwag kang magpapatato in Leviticus 19:28. God bless! Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang ating walking while talking. God bless. God bless.